Nasa kay Kristo yan. Siya ang nangangakong ihaharap tayo na walang dungis, walang kapintasan, malinis, sa harap ng Ama. Naaalala ko ng malinaw ang isang kabataang lalaki na pumasok sa aking kongregasyon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng mga gabing walang tulog, ang kanyang pananalita ay mabigat dahil sa alak, at ang kanyang buhay ay itinuring na isang nawawalang kaso. Siya mismo ang nagsabi sa akin, "Pastor, wala nang pag-asa para sa akin, napakarami ko ng pagkakamali." Matyaga akong nakinig sa kanya, ngunit may katatagan akong sinabi sa kanya, kung mananalig ka kay Kristo, hindi ka natitingnan tulad ng pagtingin mo sa sarili mo. Titignan ka ng Diyos sa pamamagitan ng perpektong pagsunod ni Jesus. Nabagabag siya roon. Hindi siya makapaniwala na maaari siyang tingnan sa ibang paraan maliban sa isang bigong adik. Ngunit naabot siya ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ngayon, ang lalaking iyon ay hindi na naaalala dahil sa mga baso ng inuming sumisira sa kanyang buhay, kundi dahil sa patotoo ng isang taong hinugasan ng dugo ni Kristo at hinuhubog upang humarap na malinis sa harap ng Diyos. At narito ang punto na nais kong maunawaan mo, hindi sapat na burahin ang iyong mga kasalanan, na parang ang iyong record ay naging zero. Kinakailangan din na magkaroon ng katuwiran, isang buhay ng perpektong pagsunod. At sino ang makakapanahan ng ganyan? Ikaw? Ako? Wala. Ngunit si Kristo ay namuhay ng ganyan. Tinupad niya ang bawat utos, bawat detalye ng kautusan ng Diyos, at ibinibigay niya sa atin ang kanyang katuwiran bilang regalo. Sa paningin ng Ama, para bang ang perpektong buhay ni Kristo ay siya nating sariling buhay? Maaari mo bang isipin yan? Ikaw, na madalas magkamali, ay tinitingnan bilang perpekto dahil si Jesus ay naging perpekto sa iyong lugar. Marahil ngayon ay iniisip mo, pero paano ang aking mga pagkakamali ngayon? At ang kasalanang nagawa ko at pinagsisisihan ko ng lubos? Ang sagot ay nananatiling pareho, si Kristo. Hindi lang siya namatay para sa iyo, nabubuhay siya para sa iyo. Hindi lang niya kinansela ang iyong utang, binigyan ka niya ng walang hanggang kredito ng katuwiran. Kaya, kapag inakusahan ka ng kaaway, kapag itinuturo ka ng iyong konsensya, maaari mong sagutin, hindi ako tumitingin sa aking sarili, tumitingin ako kay Kristo. Inihaharap niya akong walang dungis sa harap ng Ama. Alam kong ang pag-iisip na ito ay lumilikha ng pagkakasalungatan sa isip. Dahil tumitingin tayo sa ating sarili at puro dumi lang ang nakikita natin. Natural lang na isipin na yon din ang makikita ng Diyos. Ngunit